Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. Maayong adlaw sa inyong tanan. Galing ko, no? Napangiti ko lang kayo. Hindi, naman Bisaya. Malapit na. Kunti na lang. Napangiti ko lang kayo. Pero pag-usapan natin. So ngayon, ang topic natin, messages from your person. Yan. So we have three groups. So group number 1, Six of Pentacles. Group number 2, Three of Cups. And group number 3, The Magician. Yan. So pwede ka na ngayon pumunta sa timestamp, punta ka lang doon, and then click mo yon. Didiretso ka sa reading natin. So, nakuha ko na yung mga cards sa bawat group. So, hindi ko na ipapakita yung pag-shuffle ng cards. Titingnan natin. Pwede pa naman ako mag-add ng cards sa reading. Pwede. So, titingnan natin kung ano makita ko sa mga cards mo. You have to use your intuition sa reading natin. And thank you everyone for helping me grow my YouTube channel. Sana po nag-enjoy kayo sa mga videos na ina-upload ko dito sa YouTube channel ko. Thank you everyone for supporting Lalisa Tarot. Super na-appreciate ko kayo. And thank you din sa mga nag-follow ng Facebook page ko. Kung gusto mo ng personal reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko na mismo, Lalisa Tarot. So, hanapin mo ako doon sa Facebook. So far, meron ako doon 5,300 plus followers. So, yun yung Facebook page ko. So, sana makuha mo yung messages na para sa'yo sa reading natin. Hopefully, makagawa ako ng maraming messages from your person sa taon na to. And hopefully, makaproduce ako ng maraming videos. Kasi alam ko, namimiss nyo yung mga videos ko Medyo naging busy tayo last year. Pero hopefully this year, magkaroon tayo ng more time para makapost ng videos. Yan. So, I think all good na tayo. We can start the reading. Thank you everyone for watching our video. Sana makuha mo messages na para sa'yo. And I'll see you on your reading. I hope all of you have a blessed day. Namaste. Welcome to your reading group 1. Sabak tayo sa topic. Messages from your person. Okay. So, napili mo dito, Six of Pentacles. You have to use your intuition sa reading natin. So, kuha tayo ng messages para sa'yo. Pag-usapan natin mga cards mo. Six of Pentacles. Six of Pentacles naman, ang ibig sabihin niyan, generosity. Pwedeng generous si person sa'yo. Nagbibigay siya sa'yo ng oras, ng time, ng attention. Possible. Nakita ko siya as pagbibigayan. Give and take. Itong offer ko sa'yo, ito offer mo sa akin. Pwede nakatanggap ka ng offer. Possible. Or pwede talaga may nangyari na nakita ni person ng value, ng connection nyo, ng halaga ng samahan nyo. Ngayon, kung ating messages dito kung mayroong gustong ibigay sa'yo si person, anything, konektado sa gusto niya ibigay sa'yo, ano yun? At ang message siya, tingnan natin. Mahalaga ka sa akin, hindi mo lang alam. Pwede meron siya gusto ibigay sa'yo something na mahalaga sa'yo. Something na importante sa'yo. Punta tayo sa next card. Ang Page of Pentacles opportunity. Potential. Anong tingin sa'yo ni person? Isang tao na may potential. Makikitaan ka niya ng katalinuhan, diskarte sa buhay. Pakiramdam niya parang ang dami mong gustong matuklasan, malaman. Kung may anak ka, possible anak mo yan Ngayon, kung single ka, nakikita ka ni person na isang tao na gusto niyang makilala mabuti.
Ngayon, kung may gusto siyang malaman tungkol sa'yo, estudyante kasi yan si Page of Pentacles. Anong gusto niyang malaman? Gusto niyang malaman tungkol sa'yo. Namimiss ko ang pag-aalaga mo. Pwedeng gusto niya malaman sino yung mga taong inaalagaan mo. Like, paano ka mag-alaga? Kung maalaga ka sa mga kapamilya, pwedeng naisip talaga niya yan sa kang tao na parang walang pagod. Wala kang pagod na mag-effort para sa ibang tao. Pwedeng gusto ka din makita ni person. Pwedeng namimiss ka niya. Ano gusto niya malaman tungkol sa'yo? Namimiss mo bang pag-aalaga niya? Namimiss mo ba si person? Tingnan natin. So, in Two of Wands, card ito na parang nahati ka sa dalawang direksyon. So, parang direction, parang maganda siya. Pinapakita dyan na parang nagdadalawang isip, na stuck, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ano yung possible na desisyon na nahihirapan si person sa time na to? Kung meron man siyang mabigat na desisyon na gagawin, tungkol saan kaya yon? Ang ganda ng mga mata mo. Eyes never lie. Mabigat na desisyon na ginagawa ni person is ipikit niya yung mga mata niya sa mga bagay na nakikita niya tungkol sa'yo. Pero nahirapan siyang gawa ng desisyon kasi gusto niya talaga nakikita niya sa'yo. Pwede nagkakaroon siya ng attraction sa'yo, pero nagdadalawang isip siya. Hindi niya alam kung anong gagawin sa nararamdaman niya sa'yo. Pwede kasi na-attract siya sa nakikita niya. Nagagandahan siya sa nakikita niya. Natutuwa siya sa nakikita niya, pero hindi siya sigurado kung dapat siya pumunta doon. Pwede mong pag-aralan, maganda ba mata ni person? Bakit maganda mata niya? Ace of Wands. Ang Ace of Wands naman, card ng inspiration. Pwede na-inspired sa'yo si person. Na-inspired siya sa mga actions mo. Anong bagay ang nakaka-inspire sa kanya tungkol sa'yo? Namimiss kong kausap ka. Sorry, makulit ako. Namimiss ka niya kausap. May pagkamakulit ka din siguro as a person. Tingnan natin yung word Tingnan ko yung word nandito Dreams. Pwede tutuwa si person sa'yo kasi nakikita niya marami kang pangarap. Marami kang gusto maabot sa buhay. Mataas talaga yung pangarap mo. Naaalala ni person yung mga pangarap na sinabi mo sa kanya. Pwede mahirap abutin yung mga pangarap na yon, pero nakikita niya sa'yo na nagsisikap ka talaga. Pwedeng marami kayong pangarap ni person. Or pwedeng pumapasok ka talaga sa panaginip niya. May kakatasong sa reading na to. Ang title nito, Dream It Possible. First time ko to narinig today First time. First time ko narinig. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream it possible. Ngayon, bigyan kita ng mga words na nakuha ko para sa reading na to. Tingnan natin Romantic. Pwedeng romantic person, ikaw, or si person. Energetic. Energetic. Faith. Have faith in your dreams. Home. Happy home. Healthy. Pwede may claim. Healthy ka sa taon na to. Super healthy. Spiritual. Pwede very spiritual kang person. Pwede. Side dish. Ano to? Pwede ka ba magluto? Pagiti lang kita. Mag-add lang ako ng isang card. Then, isa pa message, and then close ko na reading. Be bold and make the first move. Pwede naisip ni person gawa ng first move. Baka nag-first move na. Baka may first move na si person. Pwede. Paano mamini na first move sa'yo?
334. Magad lang tayo Number 1, Libra. Parang billiards, no? Magandang zodiac sign. Para sa mga gusto ng zodiac sign. Pwede zodiac sign ni person. Pwede zodiac sign mo. So, meron tayo, Libra. Hindi natin Aquarius. Pisces. Leo. Aquarius, Pisces, Leo. Cancer. And then, Scorpio. And Libra. Sa letters, andito, Dreams. D-R-E-A-M-S. Pwedeng letters ng pangalan ni person nandito. Initials, pwede. Pwede rin. Pwede initials ni person, initials mo. Pwede rin. Okay, so I think all good na tayo. Hindi ko na-extend ang video. Mag-add lang ako ng message dito sa caller. Anong gusto niya sabihin sa'yo sa time na reading? Kung pwede lang, ikaw ang gusto kong kasama. Kung gusto niya kasama sa bahay, mapagitila kita. May bahay kasi dito, home. Diba? Sa bahay. Ang bahay mo kasi, ito bahay mo. Asa ba si person? Sa pinakamalalim, goal talaga ni person, maabot yung mga pangarap niya. Pero hindi ibig sabihin na isinasantabi ka niya. Naaalala pa rin niya yung mga times na magkasama kayo. Halaga kang tao sa kanya. Hindi mo lang talaga alam. Pero ngayon, alam mo na. Sinabi ko Pwede lang kita. Parating call good na tayo, group 1. And kung na-reading dito, and if nag-resonate sa'yo reading natin, let me know na lang sa comment kung anong part nag-resonate sa'yo. If gusto mo na personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching our video. Sana kuha mo yung messages na para sa'yo sa reading natin. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 2. So back tayo sa topic, messages from your person. Yan. So napili mo dito, 3 of Cups. Nakatuwa sa reading mo, no? Andito si King of Wands and si Queen of Wands. Bagay kayo ni person. Tingnan natin you have to use your intuition kasi general reading to. Kukuha tayo dito ng messages ng person na nasa isip mo. So pag-usapan natin mga cards. 3 of Cups. Possible gusto ko makasama ni person sa isang celebration, or may sinelebrate kayo ni person, or may celebrate kayo ni person together, or gusto ka ni person i-congratulate, or may big celebration na paparating. At may message dito sa card na to. May sasabihin sa'yo si person na nasa isip mo. Anong gusto niyang sabihin sa'yo ngayon? Siguro isang araw di na kita matitiis. May gusto siyang sabihin sa'yo. Hindi niya na kayang tiisin. Gusto niya na talagang sabihin. Parang siyang confession. Parang may gustong mag-confess. Pwedeng tumatiming si person. Pwede kasi lagi kami kasama. Or hindi kayo masyadong magkaroon ng pagkakataon ni person magkasama. Pero kung magkakaroon kayo ng reunion, yan, or kung magkaroon kayo ng pagkakataon lumabas, kumain sa labas, magkita, pwedeng may gustong sabihin sa'yo si person. Overdue na to. Matagal na siguro to Malapit na siguro si person na magsabi ng nararamdaman. Nafe-feel mo ba may gustong sabihin sa'yo ang taong to? Tingnan natin Ang 6 of Cups naman, card ito ng childhood memories. Card siya ng soulmate. Malakas ang energy na para kayong matagal na magkakilala ni person. Para kayong mga bata. Meaning din ng 6 of Cups, beginning, umpisa ng isang relasyon. Pwedeng malapit ng magtapat si person, malapit ng
sabi ni person nararamdaman niya. Tingnan natin ano message sa'yo ni person? Kausapin mo naman ako. Kung hindi kayo nag-uusap ng matagal ni person, ang gusto niya mangyari, magkausap kayo. Mataas ang posibilidad magkausap kayo ng person, tinatanong mo. Like, magkaharap talaga, magkausap, magkaharap. Pwede mong pag-aralan. Meron bang big celebration na darating? Meron ka bang inihintay na meet up nyo ni person? Ngayon, kung matagal na kayo hindi nag-uusap ni person, possible buksan niya ang communication sa inyong dalawa. Niisip ni person na it's time bumawi sa nagawa niya sa'yo. Tingnan natin, nakikita ka ni person as bagay sa kanya. Queen of Wands. Sa mata ni person, ang tapang mong tao. Hindi kanya nakita na sumuko. Pakiramdam niya, napakalakas ng fighting spirit mo. Tingnan natin si Queen of Wands kanya nakikita. Anong gusto niya sabihin sa'yo? Bati na tayo. Kung nag-away kayo ng taon tinatanong mo, baka sumsuko na siya. Baka ayaw na niya makipag-away sa'yo. Possible kasi baka nagkatampuhan kayo ni person na pakiramdam niya na tinitiis mo siya or ikaw ang tinitiis niya. Possible, nakikita niya na hindi maganda mag-away kayo. Mas magiging maganda kung magtulungan kayong dalawa. Pwede gusto niya na makipag-ayos sa'yo. Kung hindi kayo nag-uusap ni person ng matagal, like hindi talaga kayo nagkakausap, pwede makatanggap ka na message sa person na to. Gusto na niya makipag-ayos sa'yo. Tingnan natin Two of Pentacles, nagpapaka-busy. So nakikita ni person na para kang napaka-busy, damang ginagawa. And natutuwa siya kasi nagbibigay ka ng oras sa kanya. Pakaramdam ni person, pinagsiselos mo siya. Pakiramdam lang niya yun. Pero baka isiselos talaga. Kulit ko. Tingnan natin Two of Pentacles, anong message ni person? Parang siselos si person Ang cute mo. Kailan kaya maulit na magkita tayo? Magad lang ako numbers. Tingnan natin. You have to use your intuition. Sa reading natin. Bigyan kita numbers Angel numbers to. 154. Number 12. Kakaiba. Kakaiba yung number 12. Silipin mo. Tinan mo. Kakaiba, diba? Kakaiba na. Virgo. Kuha na tayong zodiac signs. Hinatan bigyan kitang isa. Virgo. Ano zodiac sign? Para sa group na to. Pisces. Aries. Scorpio. Cancer. And Leo. Kaya kata ng mga words na kuha ko sa group na to. Content. Isa ka bang content creator? Tingnan. Separation. Pwedeng separated ka ni person. Emotional. Pwedeng very emotional kang person. Creative. Possible, very creative ka din na person. Guilt. Pwede nagigilty si person sa ginawa niya sa'yo. Phone calls. Pwede nagtatawagan kayo ni person or makareceive ka ng tawag kay person. Love. Last one. Killer smile. Grabe si person Tingnan natin yung word na nagpunta sa group na to. Tingnan natin Okay, so may word akong nilagay dito sa group number 2. Calendar. Kalendaryo. Calendar. Pwede merong talagang date
na magkikita kayo ni person, nakalagay na talaga sa calendar. Or pwedeng isa kang very busy na person, marami kang ginagawa. Pwedeng si person din. Madami din siya mga pinaplano sa taon na to. Pwedeng may special na celebration talaga na malapit na. Or baka malapit na talaga. February pa naman ngayon So, pwede mo i-claim na magkikita kayo ni person sa month na ito. Tinatan. Your commitment is being tested. Dumadaan kayo sa pagsubok ni person sa time ng reading. Kung wala naman kayong relasyon, pwedeng pinag-isipan ni person kung pwede kayong mag-commit or kung pwede kayong maging official. Possible. Bibigyan pa kita messages. Bigay ko muna sa yung channel song natin sa reading na to. Ang title nito, Sa'yo, ng Silent Sanctuary. Baka may silent treatment kayo ni person pero bigyan kita ng lines sa song na to. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama, di gusto ika'y mawala dahil handa akong ibigin ka kung maging tayo. Sa'yo lang ang puso ko. Sa King of Wands kasi favorite ko yan Sa King of Wands na card. Tingnan natin kung may sasabihin sa'yo si person mo na possible si King of Wands kung lalaki. Kung babae naman, si Queen of Wands. Ano gusto niya sabihin sa'yo? I just want to see you. Tumingin sa aking mata. Gusto ka niya makita. Miss ka ni person. Magad lang ako You have to use your intuition. Gusto ka niya makita. Possible gusto ka niya makita. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Forget the past, kung ano man nangyari. Ikaw pa rin kasi nakakaalam So, kung merong tampo si person or may tampo ka kay person, makatulong sa inyo pag-uusap. Mga awayan naman naayos yan kapag nag-uusap talaga, heart-to-heart conversation. Pag-usapan nangyari kung ano man yung hindi nyo pagkakaunawaan. And kung meron kayong dapat ayusan, pwedeng ayusan. Kung pwede pa ayusan, pwede. Wala masama na itry i-save ang relasyon. Kung wala kayong relasyon ni person, siguro makakatulong sa inyo yan mag-usap. Pag-usapan yung mga emosyon na natatago doon. Baka kasi may mga emosyon na hindi na ilalabas. Kung may tampo ka kay person, pwedeng message niya sa'yo na huwag ka na magtampo sa kanya. Siguro gusto niyang bumawi sa'yo. Parating call go na tayo. Group number 2. Hindi ko na extend ang video. Sana nakuha may messages sa reading natin. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo reading natin. And if gusto mo ng personal reading from me, message mo lang ako sa email ko, dalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Dalisa Tarot. And thank you everyone for watching our video. Sana nakuha mo messages na para sa'yo sa reading natin. I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic, messages from your person. You have to use your intuition sa reading natin kasi ko pa rin nakakilala sa person na tinatanong mo. A Magician card naman, very positive card siya. Ang ibig sabihin niya, manifest your dreams. Yan. And nakita ko din siya, card ng mga talented or mga tao na marami talagang skills.
Pwede mahilig ka mag-manifest or minamanifest mo talaga na magkaroon ng special someone this year. Tingnan natin kung may wish si person, anything, ano yon. Tingnan natin Oo, ganun na nga lang. Parang it is what it is. Binanggit ko yan sa isang reading na pinost ko sa Facebook Sabi ko, si universe, it is what it is. Parang yun yung meaning ng ganun na nga lang. It is what it is. Pwede meron ka mamamanifest sa taon na to. Pwedeng very deep and spiritual ang connection mo sa tao na to. Pwede inspiration ka niya. Pwede minamanifest niya talaga na matupad mo yung mga pangarap mo ay matupad din yung mga pangarap niya or pareho kayo. Pareho talaga kayo. Magtagumpay. Kung may tanong ka sa reading, oo ang sagot niya. Tingnan natin Yung next card, Ace of Wands. Nakita ko to sa isang group. Sa group number 1. Inspiration. Nakita ko din siya as spark. Magkatay message dito. Spark. Crush. Pwede. Tingnan mo naman ako. Pwede ikaw nakakapil nito. Parang nagmamakaawa ka sa attention ni person. Parang, ang dami niyang ginagawa, hindi ka niya na nakikita. Iisip mo ba parang invisible ka kay person? Kasi kung yun na napipil mo, pwede message niya sa'yo, nakikita ka naman niya. Kahit ano pa yung ginagawa niya, kahit nakapokus siya sa ginagawa, pumapasok ka naman sa isip niya. Pwede napipil mo parang hindi ka niya nakikita or hindi ba niya ako napapansin. Ngayon, kung ang tinatanong mong person, someone na, isang tao na sabihin natin kilala, or nakikita talaga ng maraming tao, pwede nagkakaroon ka ng challenge sa sitwasyon na to. Nahirapan ka na makita si person, makausap si person, or feeling mo hindi ka niya napapansin. Tingnan natin. Si Queen of Cups ko sa reading wala naman gender ang tarot card. Napakita lang na very loving kang person. Nakikita ka ng person mo as someone na mapagmahal, maunawain, mapagpatawad. Nagbibigay ka ng walang kapalit. Nagbibigay ka ng oras sa kanya kahit wala ka natatanggap pabalik. Nagkikare ka kahit parang busy si person. Magkatay message kay Queen of Cups. Hindi ko masabi ang totoo. Pwede ayaw kanya masaktan. Ngayon, kung napifeel mo, ma'am, para kasi hindi talaga ako nakikita ng person ko. Parang tinitaken for granted niya ako. Then self-love. Lahat ka man pinapayo yan Wala masama na magkagusto tayo sa isang tao. Wala masama magka-crush. Pero always pa rin, isipin mo ang sarili mo. Queen of Cups kasi nakikita ko siya. Energy ng isang tao na sobrang magmahal. Pag sobra, pwede ka mahirapan. So, payo ko yan. Kung nagbibigay ka kay person, wala ka natatanggap, wala masama mag-step back ng konti. Pag-aralan mabuti ang sitwasyon. Pwede nakaka-experience ka ng unrequited love. Parang ako lang nagmamahal ata kay person. Parang ma'am, ako lang ata nagmamahal sa kanya, hindi niya ako pinapansin. Parang hindi niya ako nakikita. Wala masama mag-step back. Bigyan na kita ng payo. At yung taong tinatanong mo sa reading, isang tao na possible ang dami niyang inaasikaso or nakapokus ang attention niya sa ibang bagay. Pwede wala siyang time para sa connection, wala siyang time para mag-build ng connection sa'yo sa time na to. Pwede mo pag-aralan. Ngayon, punta tayo kay Hermit. Hermit kasi card ng pag-iisa. Card ito ng paglayo, pag-iisa, and pag-focus sa sarili. Time ito ng solitude. Para i-focus mo muna yung attention sa sarili mo. Para malaman mo kung ano ba talagang gusto mo sa life na to. Contemplation, na meaning yan.
isa pang kahulugan ng hermit, hanapin mo yung kasagutan sa loob. Kasi alam mo sa soul level, alam mo kung anong sisabi ng soul mo sa'yo. Anong na-realize si person sa'yo? Anong naintindihan niya sa'yo? Nahiya ako sa'yo. Pwedeng naintindihan niya na marami siyang pagkakamali sa'yo. Nahihiya siya sa nagawa niya. Pwedeng ito na-realize niya. Ikaw ang the best. Pwedeng na-realize niya na the best ka magmahal. Pero hindi niya nasusuklian yung mga effort na binibigay mo. Pero hindi niya nabibigay yung bagay na kailangan mo. Pinahiya siya sa'yo kasi wala siya masyadong ginawang aksyon. Pwedeng tahimik si person kasi nahiya talaga siya sa'yo. Hindi niya alam ang sasabihin. At pwede nahihiya talaga si person. Ngayon, kung mahihain talaga ang person, pag-aralan din. May mga pagkakataon naman kasi na isang tao nahihiya siya. Natutorpe. Yan. Ano tayong judgment Wala ko judgment. May mga tao kasing takot magsabi ng nararamdaman. Nahihiya. May mga tao naman na malakas ang loob. Yung pag-aralan, mahihain ba ang person, no? Magkada ko numbers dito Angel numbers to. 2, 2, 3. Pwede mahalaga yung Feb 23. Libra. Number 3. Okay, so mag-add muna ako zodiac signs bago ako mag-add ng ibang cards. Tingnan ko. Okay, so mag-add tayong zodiac sign. Tingnan natin Leo. Leo. Cancer. Scorpio. Taurus. And Virgo. And sama natin Libra. Mag-add lang tayo. Spirit team, ano masasabi mo kay person? Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Parang gusto niya maging close sa'yo, pero gusto niya din na may space. Possible. Gusto ni person yung personal space. Yung space talaga. Gusto niya yung space na magawa niya yung gusto niya. Gusto niya mapag-isa. Ngayon, kung introvert si person, like introvert talaga, yung mga introverts kasi, minsan din naintindihan ng mga tao to pero yung mga introverts kasi, parang kailangan nila yung space na yon, yung time na yon na ng solitude para mag-recharge. Yung parang mag-step away ka muna ng konti sa maraming tao. More time sa sarili. Kasi na-overwhelm ang mga introvert, kalimitan. Kapag maraming tao, parang nadidrain. So, introverts nakaka-recover kapag more may time sa sarili. Ngayon, kung introvert si person, pwede mong pag-aralan. Baka kasi kailangan niya ng time, more time para mag-recover, magpahinga, and more mag-focus sa sarili. Ngayon, kung ikaw naman introvert, then pag-aralan, ano yung mga pangangailangan mo na kailangan mo talaga sa relasyon. Bigyan lang kita ng something na pag-isipan mo. Nothing will come up of this situation. Hindi natin sinasabi na walang mangyayari. Diba? Kailangan kasi nating pag-aralan ng sitwasyon pwede matalino ang person mo. Kung nakikita ni person na parang walang pupuntahan ng connection, parang walang mangyari, siguro may possibility. Naisip niya na mag-step back muna ng konti and pag-aralan. May mga connections kasi na very complicated. Like, ang hirap talaga. Na pag nag-step back ka, tinignan mo mabuti, parang wala talagang pupuntahan. May mga connections sa parang almost impossible na mangyari. Almost impossible. Naniwala pa rin ako na kung talagang mahal mo ang isang tao, gagawa ka ng aksyon, gagawa ka ng paraan. May mga sitwasyon lang na medyo mahirap.
Ngayon, kung complicated ang love relationship niyo ni person, wala masama na bigyan ng time, pag-isipan, bago gumawa ng kahit anong desisyon. Ngayon, bigyan kita ng mga salita na nakuha ko sa group na to. Close your eyes. Pabalik na naman tayo sa question na, feeling mo ba invisible ka kay person? Pwede namang hindi. Pwede si person napaka-busy kasi. Parang bitter na ako, no? Pwede ko lang kayo. Special someone. Pwedeng napaka-special ng person na to sa'yo. Marathon. Nasali ka ba sa marathon? Deep. Pwedeng malalim na person ka. Or si person. Smart. Matalino ka sigurong person. Different. Pwede may something na kakaiba sa'yo. Thanks. Pwede gusto ni person mag-thank you sa'yo. And tears. And yung word na nandito sa group number 3, friend. Minsan naman nag-umpisa sa friends. Friends to lovers. Pwede. Huwag kayo. Minsan talaga, madami nagpatunay niyan. Mapangiti lang kita. Bigyan ka ng song sa reading na to. Medyo kakaiba yung song niya. Ang title niya, Gusto, ni Zach. Para siyang rap. Para siyang mabilis na may beat. Para siyang challenging. Challenging ang connection mo kay person. Bigyan ka ng lines. Gusto lang kitang makasama hanggang sa pagbaba ng araw pag tayo na lang dalawa. Hindi lang masabi pag may iba. Gusto lang naman na amin sa'yo ang nararamdaman ng aking puso. Wala nang iba. Huwag nang pahirapan pa, andito na. Iwan tayo dito ng isang message bago natin tuloy ang close sa reading. Spirit team, anong message ni person kay group number 3? Ayoko mawala ka sa buhay ko. Pwede niya na message niya sa'yo. Ayaw niya nang mawala ka sa buhay niya. Pag-aralan mabuti. Always naman, ikaw pa rin nakakakilala sa person na tinatanong mo sa akin. And sana nakuha mo yung messages na para sa'yo sa reading natin. Hindi ko na-extend ang video, group number 3. Let me know na lang sa comment kung nag-resonate sa'yo reading natin. If gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Super nag-enjoy akong gawin ng reading na to. Thank you everyone for watching our video. And I'll see you on our future readings. I hope all of you have a blessed day. Namaste!